Sa Dubai, dalawang lihim na agent ang tahimik na pumasok sa isang mataas na seguridad na gusali. Habang ginagabayan sila ng kanilang handler na si Nigel, mula sa malayo gamit ang surveillance camera. Habang monitor niya ang operasyon, bigla siyang nabahala nang makita niyang paparating sa parking garage. Ang kanilang matagal ng kalaban na si Liam, kasama ang isang grupo ng mabibigat na armadong sundalo. Agad na binalaan ni Nigel ang dalawang agent, at inutusang umatras dahil masyadong delikado ang sitwasyon. Ngunit sa halip na tumakas, nagpatuloy pa rin ang dalawa sa kanilang misyon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pinto na may advanced security lock. Gamit ang kanilang kagamitan, mabilis nila itong na-bypass, at pumasok sa loob ng isang lihim na opisina. Doon ay, sinimulan nilang i-disable ang isa pang security system, upang ma-access ang pangunahing server ng gusali. Habang nagsisimula ang pag-download ng sensitibong data, napansin ng isa sa mga agent na papalapit na ang mga sundalo ni Liam. Ilang segundo lang ang lumipas, bago umalangaw ang putokan sa loob ng opisina. Sinubukan ng isang agent na pigilan ang mga kalaban, habang nagpapatuloy ang pag-download. Ngunit masyadong marami ang mga sundalo. Tinamaan siya ng maraming bala, ngunit patuloy pa ring lumalaban kahit sugatan na. Kalaunan, tuluyan siyang napaligiran, at walang awang pinagbabaril ng mga tauhan ni Liam. Bago pa matapos ang pag-download ng data, pinatay rin ng mga sundalo ang pangalawang agent. Habang pinapanood ni Nigel ang pagbagsak ng kanyang operasyon, malamig at sarkastikong humingi ng paumanhin si Liam. Bago niya tuluyang pinutol ang koneksyon, at isinara ang lahat ng communication lines. Sa New York City, tahimik nang namumuhay ang dating CIA analyst na si Jack. Matapos iwan ang kanyang dating trabaho. Habang nagja-jogging siya sa malamig na umaga, napansin niyang may sasakyang tila sumusunod sa kanya. Dahil dito, binilisan niya ang kanyang takbo papunta sa parke, upang subukang iligaw ang humahabol. Ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan ng misteryosong sasakyan, at minsan pa nga ay hinaharangan nito ang daraanan niya. Upang makatakas, mabilis na pumasok si Jack sa isang restaurant, at dumaan palabas sa kusina gamit ang back exit. Sa kasamaang palad, naghihintay pa rin sa kanya ang parehong sasakyan sa labas. Hindi pa rin sumusuko, tumakbo siya papunta sa isang bookstore, at dumaan sa kabilang pintuan upang lituhin ang mga humahabol. Ngunit paglabas niya, dalawang sasakyan na ang nakaharang sa kanya. Wala na siyang mapuntahan. Tahimik siyang isinakay sa kotse, kung saan sinalubong siya ng dati niyang boss na si James, na ngayon ay deputy director na ng CIA. Pagdating nila sa parke, ipinaliwanag ni James na hindi siya naroon upang pilitin si Jack, na bumalik sa ahensya. Sa halip, humingi lang siya ng isang pabor. Hiniling niyang bumiyahe si Jack patungong Dubai, upang kunin ang mahalagang intelligent na hawak ni Nigel, bago ito tuluyang makuha ng maling kamay. Kasama rin nila ang CIA field agent na si Mike, na itinalagang maging bodyguard ni Jack sa operasyon. Bago umalis, malinaw na ipinakita ni James na wala talagang opsyon si Jack, na tumanggi sa misyon. Pagdating ni Jack at Mike sa Dubai, agad na inamin ni Mike na wala talaga siyang alam tungkol sa intel, na dapat kunin ni Jack. Tinanggap lamang niya ang trabaho dahil desperado siyang kumita ng pera. Matapos masira ang kanyang buhay, sa isang nakaraang operasyon na konektado kay Jack. Matapos isuot ni Jack ang kanyang earphone, nagtungo siya sa isang party boat upang hanapin ang contact nilang si Nigel. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang tinutukan ni Nigel ng kutsilyo mula sa likuran. Sa tingin ni Nigel ay isa itong bitag, dahil inaasahan niyang si James mismo ang kanyang makakausap. Habang sinusubukan ni Jack, na ipaliwanag na ipinadala siya ni James. Napansin naman ni Mike ang isang misteryosong babae sa lugar, na si Emma. Sinubukan niyang balaan si Jack gamit ang komunikasyon, ngunit biglang nagkaproblema ang signal, dahil may gumagamit ng signal jammer sa paligid. Narinig ni Nigel ang matinis na tunog mula sa earphone ni Jack, at agad niyang ipinagpalagay na may nag-set up laban sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Jack hanggang sa upper deck ng bangka, ngunit muli siyang tinutukan ni Nigel ng kutsilyo. Iginiit ni Jack na naroon siya upang tumulong, ngunit natawa lamang si Nigel, at sinabing si James mismo ang tunay na nangangailangan ng tulong.
Habang nasa gitna sila ng tensyon, napansin ni Emma ang bangka mula sa tulay. Sinubukan ni Mike na lapitan siya, ngunit agad siyang nakita ni Emma, at tumakbo hanggang sa makahanap ng tamang pwesto, upang tumalon papunta sa bangka. Samantala, lihim na nag-abot si Nigel kay Jack ng isang pakete ng Marlboro, habang sinasabing natatakot na si James. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, biglang lumitaw sa likod ni Nigel ang isang mersenaryo. At mabilis na nilaslas ang kanyang leeg bago mawala muli sa dilim. Habang bumabagsak at namamatay si Nigel, dumating si Emma, at agad na itinutok ang kanyang baril kay Jack. Wala nang ibang pagpipilian si Jack, kundi ang umakyat sa ibabaw ng rehas ng bangka, upang subukang makatakas. Nakatakas ang mersenaryo gamit ang isang maliit na speedboat, kaya agad siyang sinundan ni Jack at tumalon papunta rito. Paglapag niya, mabilis siyang inatake ng armadong lalaki. Nagpalitan sila ng suntok, habang mabilis na umaandar ang bangka sa gitna ng tubig ng Dubai. Matapos maiwasan ni Jack ang sunod-sunod na pag-atake, pinabilis pa lalo ng mersenaryo ang takbo ng bangka, upang subukang ihagis siya sa dagat. Ngunit mabilis ding nakabawi si Jack, at ipinagpatuloy ang laban habang pilit na pinananatili ang kanyang balanse. Samantala, si Mike ay nagawang makakuha ng isa pang bangka upang habulin sila. Habang nagpapatuloy ang gulo, napansin ni Jack na direkta na silang papunta sa isang malaking barko, at malapit nang bumangga rito. Agad niyang sinubukang abutin ang controls ng speedboat, upang makaiwas. Ngunit nahawakan siya ng mersenaryo sa leeg, at sinimulan siyang sakalin habang mabilis pa rin silang tumatakbo sa tubig. Sa kabila nito, nagawa pa ring maabot ni Jack ang manibela, at kinabig ang bangka sa huling segundo upang maiwasan ang banggaan. Gayunpaman, nawalan sila ng kontrol at bumangga ang speedboat sa rehas ng pier, dahilan upang parehong tumilapon ang dalawang lalaki. Mabilis na sinamantala ni Jack ang pagkakataon, at paulit-ulit na sinuntok ang kalaban, bago niya ito nilagyan ng tali sa leeg upang piliting magsalita. Ngunit bago pa makapagbigay ng impormasyon ang mersenaryo, bigla itong binaril sa ulo. Mula pala ito kay Liam, na lihim na nagmamasid mula sa isang kalapit na gusali. Pagdating ni Mike upang tulungan si Jack, dumating din si Emma, at agad silang kinuhanan ng litrato bilang ebidensya. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis sa tulay, ngunit mabilis silang pinaalis ni Emma upang manatiling kontrolado ang sitwasyon. Kinabukasan, nakatanggap si James ng isang misteryosong package, na naglalaman ng file na may pangalang Starling. Ilang sandali lang ang lumipas nang tawagan siya ni Liam, isang bagay na agad nagpabahala kay James. Dahil hindi dapat alam ni Liam, ang direktang numero ng kanyang opisina. Sa kabilang linya, sinabi ni Liam na gusto niya ang bagay na iniabot ni Nigel, kay Jack bago ito mamatay. Nagbigay rin siya ng malinaw na babala, kung hindi mababawi ni James ang item, papatayin si Jack. Samantala, sa isang safe house, sinimulan ni Emma na ikwento ang nakaraan ni Jack at Mike. Upang ipakita kung gaano karaming impormasyon, ang hawak niya tungkol sa kanila. Ipinaliwanag din niya na si Jack ngayon ang pangunahing sospek, sa isang double homicide case. Pagkatapos, inilabas niya ang isang larawan ni James, at binanggit ang isang lumang insidente. Kung saan di umano'y nakapatay ito ng isang asset bilang self-defense, isang kwentong matagal nang alam ni Jack. Ngunit ayon kay Emma, kasinungalingan lamang iyon. Ipinakita niya ang isa pang larawan ng parehong asset, at malinaw na wala itong anumang sugat mula sa labanan. Sa halip, mukhang namatay ito matapos sumailalim sa matinding torture. Tumanggi si Jack, na maniwala na kayang magpahirap ni James ng tao. Ngunit nilinaw ni Emma na maaaring hindi mismo si James ang gumawa nito, siya naman ang nag-training sa mga taong responsable rito. Ipinaliwanag niya na matapos ang September 11 na pag-attack, sina James at Nigel ay napiling bumuo ng isang lihim na interagency task force, na tinawag na Starling. Ayon kay Emma, halos walang limitasyon o patakaran ang operasyong iyon, dahil ang gobyerno noon ay kumikilos dala ng galit at takot. Sa mga unang taon ng digmaan laban sa terorismo, libu-libong tao umano ang napatay ng programang Starling, sa mga covert missions sa iba't ibang bansa. Nang magsimulang questionin ng ibang bansa ang mga operasyon ng Amerika, napilitan si James na itago ang buong programa at burahin ang lahat ng koneksyon dito. Kasama rito ang pagtatakip sa pagkakakilanlan ng mga operatives ng Starling,
kabilang na si Liam. Ipinaliwanag ni Emma na noong gabing namatay si Nigel, wala talaga itong maibibigay na impormasyon o file. Nagsinungaling lamang si Nigel, upang mapilitang makipagkita si James sa kanya ng personal. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Emma ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isa pala siyang agent ng British Secret Service, at dahil sa sitwasyon, opisyal niyang sinabi na si Jack ay nagtatrabaho na ngayon para sa kanilang operasyon. Matapos tawagan ni Jack si James upang magbigay ng update tungkol sa nangyari sa Dubai, agad siyang isinama nina Emma at Mike papuntang England. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng superior ni Emma na si Andrew. Dahil sensitibo ang kaso, pinaghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang sasakyan upang mapanatili ang privacy at seguridad ng operasyon. Habang nasa biyahe, pinagalitan ni Andrew si Emma, dahil sa pagpunta niya sa Dubai nang walang pahintulot mula sa kanilang ahensya. Ipinaliwanag naman ni Emma na nag-aalala lamang siya kay Nigel, na isa ring agent ng kanilang serbisyo. Ayon kay Andrew, dahil sa nangyari sa Dubai, mayroon na silang malaking international incident na maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa at intelligence agencies. Ngunit nanatiling kalmado si Emma, at iginiit na kung talagang sila ang responsable sa pagpatay kay Nigel, matagal na sana silang inaresto. Para sa kanya, malinaw na may ibang grupo, o tao pang nasa likod ng buong operasyon. Hindi nagtagal, dumating si James sa headquarters ng British Secret Service upang kausapin sina Jack, Emma, at Andrew. Humingi siya ng tawad kay Jack, dahil sa lahat ng sikreto na itinago niya tungkol sa Starling. Ngunit galit na galit si Jack dahil pakiramdam niya ay ginamit lamang siya, at isinangkot sa isang napakadelikadong operasyon nang hindi niya alam ang buong katotohanan. Ipinakita ni James ang Starling folder, na natanggap niya sa Koryo. Sa loob nito ay may mga larawan ng dalawang agent, na namatay sa nabigong misyon ni Nigel sa Dubai. Nabigla si Jack nang makilala niya ang isa sa mga lalaki bilang dating CIA operative, mula sa panahon niya sa ahensya. Ipinaliwanag ni James, na ang isa naman ay agent ng British Secret Service. 2 taon na ang nakalipas, ang dalawang operatives na iyon, ay na-recruit ni Liam, na gustong buhayin muli ang Project Starling. Ngunit matapos ang 1 taon, natuklasan nila kung gaano kadilim, at kalupit ang operasyon kaya humingi sila ng tulong kay Nigel. Alam ni Nigel na hindi niya kayang pigilan si Liam ng mag-isa, kaya lihim niya itong minanmanan habang ipinapaalam kay James ang lahat. Sa kasamaang palad, nalaman ito ni Liam. At dahil walang ideya si James na nabunyag na sila, ipinadala pa rin niya si Jack sa isang mission sa Dubai. Muling sumiklab ang tensyon ng sigawan ni Jack si James, dahil sa paglalagay sa kanya sa panganib. Ngunit sumigaw rin si James pabalik. Ayon kay James, masyadong nagpapanggap na malinis si Jack, kahit marami rin itong nagawang masasamang bagay para sa CIA noon. Tinawag pa niya ang Starling bilang common sense, dahil ayon sa kanya, masyadong mabagal at puno ng red tape ang gobyerno, para maagapan ang mga terorista sa tamang oras. Matapos ang mainit nilang argumento, napagtanto ni Jack na halos wala nang pinagkaiba sina James at Liam. Pagkatapos nito, dumalo sila sa isang intelligence briefing, kasama ang Secret Service. Sinabi ni Jack na walang naibigay sa kanya si Nigel, bago ito namatay. Ibinunyag naman ni Andrew, na nakakuha sila ng sirang flash drive mula sa pumatay kay Nigel. Bagamat nasira ito ng tubig, may ilang files pa ring na-recover. Kabilang dito ang surveillance photos shot, at mga larawan sa London na may kasamang encoded schematics, at bank statements. Napansin din nila ang huling transaksyon mula sa isang ATM, ilang araw lang ang nakalipas. Agad itong nakilala ni James, bilang bahagi ng isang lumang operasyon na tinatawag na Aldgate. Isang plano ng grupong PMN na bombahin ang Tower Bridge. Dahil dito, nais agad ni James na ipasara ang tulay. Ngunit nag-alinlangan si Andrew, dahil kulang pa raw sila sa konkretong ebidensya. Iginiit ni James na malinaw na muling binubuhay ni Liam ang Starling. Nabigla si Andrew dahil si Liam ay itinuturing na national hero, at tumanggap pa ng Victoria Cross Award. Sa huli, napilitan siyang magpadala ng mga tauhan upang isara ang Tower Bridge. Pagkatapos ng briefing, tinawagan ni James si Elizabeth, at inamin ang buong katotohanan tungkol sa Starling. Ikinwento niya kung paano nila nakilala ni Liam,
at Nigel ang mga miyembro ng PMN sa Karachi, matapos ang September 11 pag-atake. Sa pamamagitan ng brutal na interogasyon, natuklasan nila ang planong pag-atake sa London. Dahil dito, sinalakay nila ang isang marangyang bahay sa Karachi, at pinatay ang lahat ng nasa loob. Isa lamang ang kanilang naiwang buhay, isang mataas na opisyal ng hukbong Pakistani na konektado sa PMN. Mula rito, natuklasan nila ang safe house sa Aldgate, at napigilan ang pambobomba ilang oras bago ito sumabog. Ngunit namatay sa atake sa puso, ang kanilang prisoner habang iniimbestigahan. Dahilan upang bumagsak si James, at tuluyang ipasara ang Starling. Gayunpaman, ipinagpatuloy pala ni Liam ang operasyon ng palihim. Naniniwala na siya ngayon na ang tanging paraan, upang pigilan ang mga halimaw ay patayin sila, bago pa sila makapamansala muli. Kalaunan, dumating si Elizabeth sa headquarters, upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng CIA at British intelligence. Habang nagaganap ito, sina Jack at Emma ay nag-surveillance sa safe house ng Aldgate, mula sa isang van. Samantala, si Mike ay nagmamanman mula sa isang restaurant, nang mapansin niya ang isang kahinahinalang lalaki. Sinundan niya ito, at mabilis na nahuli sa gitna ng kalye. Kasabay nito, sinalakay ni Jack at Emma, kasama ang mga agent ang safe house. Sa loob, natagpuan nila ang napakaraming armas, baril, at mga floor plan ng Tower Bridge. Ngunit ayon sa nahuling lalaki ni Mike, isa lamang siyang courier na binayaran, upang tumanggap ng package. Habang nagbibigay ng update sina Jack at Emma sa kanilang mga superior, napansin ni Jack na tila masyadong madali ang lahat. Bigla niyang napagtanto na isa lamang itong distraction, upang ilayo sila kay James. Sa mismong sandaling iyon, sumakay si Elizabeth sa sasakyan ni James, at agad itong sumabog. Namatay si Elizabeth kasama ang ilang agent, habang nawalan ng komunikasyon si Jack kay James. Nagmadaling bumalik sina Jack, Emma, at Mike sa headquarters. Pagkagising ni James, nakita niyang patay na si Elizabeth. Sa di kalayuan, nakita niya si Liam na nakaupo sa kotse, at mapang-asar na kumakaway bago tumakas. Galit na galit, kinuha ni James ang isang sasakyan, at nagsimula ang matinding habulan sa mga kalsada ng London. Habang mabilis silang nagmamaneho sa lungsod, sumali rin sa car racing sina Jack, Emma, at Mike, gamit ang kanilang van. Nagkaputukan ang magkabilang panig, habang umiiwas sa trapiko, sa mga pulis, at mga sibilyan. Sa kalaunan, nabangga ni Liam ang isang kotse, at naglakad palayo na tila walang nangyari. Sinubukan ni James na barilin siya, ngunit dumating ang mga tauhan ni Liam, at pinaputukan siya. Buti na lamang at dumating sina Jack, at mabilis na pinaputukan ang mga kalaban. Bago nila nailigtas si James, at tumakas bago pa dumating ang mga polis. Kalaunan, sa isang military bunker, natuklasan ng team na ang mga lalaking napatay nila ay hindi mula sa PMN. Sila pala ay miyembro ng Bratva, isang Russian paramilitary group na dati ring winasak ng Starling. Napagtanto nila na kinokolekta ni Liam, ang mga dating kalaban ng Starling. Upang patunayan, na hindi kailanman tunay na nawawala ang mga banta. Sa huli, inamin ni James na ipinadala niya si Nigel sa Dubai, upang makalusot sa operasyon ni Liam. At makakuha ng sapat na ebidensya upang tuluyang pabagsakin siya. Napagtanto ni Jack na sinadya ni Liam, na huwag patayin si James matapos ang pagsabog. Para kay Jack, malinaw ang dahilan, isa itong inside job, dahil namatay si Elizabeth. Si James na ngayon ang posibleng maging bagong direktor ng CIA. Kapag nangyari iyon, maaari nitong gamitin ang kapangyarihan nito, upang pagtakpan ang buong operasyon ng Starling, at burahin ang lahat ng koneksyon ni Liam dito. Mariing itinanggi iyon ni James, at sinabi niyang ang tanging gusto niya ay mapatay si Liam. Habang nagtatalo sila, biglang dumating ang isang koronel, at ibinalita na may grab rider na naghatid ng food order, para mismo kay James. Agad silang nabahala dahil ibig sabihin nito ay alam ni Liam, ang eksaktong lokasyon ng kanilang hideout. Sinuri ng mga sundalo ang bag, at kinumpirmang ligtas ito. Ngunit nang buksan ni James ang laman, may nakita siyang mensahe. Hindi ka ang unang dakilang traidor ng Amerika. Dahil dito, agad niyang naisip kung saan nagtatago si Liam. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni James si Liam sa labas ng National Gallery,
habang nagtatago ang kanyang mga tauhan sa gitna ng mga turista. Patuloy na binibuli ni Liam si James, at halos mawalan ito ng kontrol sa galit. Nang kumilos sina Jack, Emma, at Mike upang tumulong, pinahinto sila ni Liam. Napansin kasi nila ang pulang laser dot sa dibdib ni James, palatandaan na may sniper na nakatutok sa kanya. Ipinahayag ni Liam na nais niyang hayaang magpatuloy si James, sa pagpapatakbo ng bagong Starling, kapalit ng misteryosong bagay na kinuha ni Nigel. Dahil walang alam si James tungkol dito, si Jack ang sumagot at nagsinungaling. Na naiwan niya ang mga files sa Dubai. Pinaniwalaan sila ni Liam, at sinabing kokontakin niya sila muli. Pagbalik nila sa hideout, inamin ni Jack na isa lamang iyon panlilan lang, upang makapagplano sa mahabang oras. Ipinakita niya kay Emma ang pakete ng sigarilyo na iniwan ni Nigel, at sinabi niyang walang laman itong mahalagang impormasyon. Napagtanto ni Jack, na dahil inakala ni Liam na may binigay si Nigel kay James, marahil ay random object lamang iyon, para lituhin sila. Habang nakatago ang totoong intelligence sa ibang lugar. Kinagabihan, dinala ni Emma si Jack sa isang hideout, at kinausap ang isang landlord, upang makuha ang susi ng lihim na hideout ni Nigel. Dito ibinunyag ni Emma, na anak siya ni Nigel. Sa apartment, natagpuan nila ang isang napakalumang computer na ginagamit ni Nigel, dahil hindi ito madaling mahak. Habang sinusuri nila ang device, napansin ni Jack na walang history na nag-download si Nigel noon. Sa halip, live niyang mina-monitor ang mga transmissions. Tinawagan ni Jack ang CIA technician na si Patrick, upang matukoy ang pananggagalingan ng signal. Habang naghahanap si Emma ng iba pang clues, nakita niya ang lumang Halloween photo nila ni Nigel, na nakakostume bilang Michael Jackson. Dito biglang may naalala si Jack. Tinawag noon ni Liam si Emma na Blonde Ambition, na pangalan ng sikat na concert tour ni Madonna. Ibig sabihin, nakapunta na si Liam sa apartment na ito noon. At ang tanging may alam sa lugar na ito, bukod lang kay Emma ay si Andrew. Dito nila napagtanto na si Andrew, pala ang traidor sa loob ng British intelligence. Agad siyang tinawagan ni Emma, ngunit tumanggi siya na wala silang nakitang mahalagang impormasyon sa apartment. Kasabay nito, ipinaalam ni Jack kay James na ang tunay na misyon sa Dubai, na ilipat ang lahat ng impormasyon ng Starling sa CIA, bago pa ito mapigilan ni Liam. Ngayon, balak niyang tapusin ang nasimulan ni Nigel. Kinabukasan, umalis sina Jack at Emma patungong Dubai kasama si Mike. Sa airport pa lang, minaman-manan na sila ni Liam gamit ang malawak niyang surveillance network. Pagdating nila sa Dubai, sinalubong sila ng isang sundalong kaibigan ni Nigel. Ipinaliwanag nito na halos walang krimen sa Dubai, dahil binabantayan ng satellite surveillance, ang buong lungsod ng 24/7, at iyon mismo ang ginagamit ni Liam upang subaybayan sila. Tinukoy ni Patrick na ang transmission ay nagmumula sa skyscraper, na Dubai Marina. Agad nilang sinalakay ang gusali habang ginagabayan sila ni Patrick, sa pamamagitan ng voice audio, sa kanyang earphone. Sa loob, nagsimula ang matinding putukan laban sa mga tauhan ni Liam. Nagtagumpay sina Jack at Emma na mapatay ang mga kalaban, habang si Mike naman ay mabilis na nilinis, ang ibang silid ng mga mersenaryo. Sa isang sandali, nawasak ang glass floor at muntik nang mahulog si Emma, ngunit nasalo siya ni Jack sa huling sandali. Habang papataas sila ng building, gumamit sila ng fire extinguisher, upang lumikha ng fog, at mawala ang pukos ng mga gwardya. Sa wakas, narating nila ang main office, na may advanced secured server room. Pinasabog ni Emma ang pinto upang makapasok, habang ikinukonekta naman ni Jack ang tablet niya sa server. Dito nila napatunayang si Andrew nga ang traidor, nang makita ang pangalan nito sa Starling files. Ngunit dumating si Liam kasama ang kanyang armadong grupo, at sumiklab muli ang matinding bakbakan. Habang ipinapadala ni Jack ang lahat ng impormasyon, lumaban sina Emma at Mike upang pigilan ang mga kalaban. Isang granada ang inihagis ni Liam, na nagpabagsak kina Jack at Emma. Nang muling makabangon si Emma, nabaril siya ng isang mersenaryo, habang ipinagtatanggol ang server. Tinulungan siya ni Jack, at itinago sa likod ng isang kahon habang patuloy ang putukan. Sa gitna ng kaguluhan, nagkunwari si Jack na ibibigay niya kay Liam ang tablet, na naglalaman ng mahalagang impormasyon.
Biglang lumitaw ang isang helicopter sa hindi kalayuan na bintana. Mula rito, nagpaputok si James at tinamaan si Liam ng ilang bala. Bagamat sugatan, buhay pa rin si Liam. Kaya tuluyan siyang binaril ni Jack sa ulo. Kinabukasan, naaresto si Andrew dahil sa pagtataksil. Nak-survive si Emma sa kanyang mga sugat na natamo, at nangako kay Jack na muli silang magtutulungan balang araw. Sa huli, bumalik si Jack sa CIA bilang representante ni James.